Hop, sandali. Thumbnail pa lang yung nakita mo, mare, pare. Gusto mo nang i-pass forward yung video. Kung ipa-pass forward mo lang, huwag ka nang manood. Eh, marites to eh. Kailangan yung full video mapanood mo. O, tutuloy na natin. O, ilayo mo na yung kamay mo. Huwag mong i-pass forward. Kasi tutuloy ko na yung video. Okay. Mula umpisa hanggang dulo, panonoorin mo ha. Huwag mo rin i-skip yung ads para makatulong tayo sa PDP Laban, pangkumpanya, yung sweldo natin kay YouTube. O, tuloy ko na. O, sige, tuloy na natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May pa-crush pa kay John Vic. John Vic, patulan mo ba ang ngiti niya na Koreanot? Ay, ewan ko sa'yo. Kaliwat kanan ng pasabog ang inilabas ng controversial na vlogger na si Maharlika laban kay First Lady Lisa Marcos patungkol sa di umano'y awayan sa loob ng Malacanang at sa mga gabinete ng Marcos administration. Patuloy pa ni Maharlika, nag-aaway-away di umano si Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez dahil mas pinaboran di umano ni First Lady Lisa Marcos si DILG Secretary John Vic Rimulya bilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 election kaysa sa pinsan ng kanyang asawa na si Tamba Loslos. Ang dahilan umano nito ay crush umano ni Lisa Marcos si Rimulya, dagdag pa ng vlogger. Ayon pa nga sa kanyang social media post na talaga namang umani ng samot-saring reaksyon, and I quote, ayon sa puting ahas, crush daw ni Lisa Tanas Embalsamado si SILG John Vic at pinangakuan na susuportahan si John Vic sa 2028 for President. Kaya galit na galit naman si Tamba kay Satanas. Sana magurguran na ang mga yawa. Ang tanong, masisikmura ba ni SILG na mag-itot-itot kay Satanas sakaling bumakangkang ang ahas? Isa pang tanong, kaya ba desperadong magpaimbalsamo ang Satanas dahil gakatol-katol ang Koreanot niyang latbi? Paano na ang pulidong-pulido na Kipay Labom? Dagdag pa ni Maharlika, ang pambato sa 2028 ni Bangag ay si Tamba. Ang pambato naman ni Lisa Ginnaper ay ang crush niyang pulido ang buhok. Ang mga yawa kahit kailan hindi mananalo. Kaya mag-isip-isip ka, Pulido, huwag mong patulan ang Koreanot na latbi ni Zat. Ngayon, ano doon? Ban na forever sa Singapore. Ginagamit mo yung power mo, di ba? Hindi pala ginagamit, gagamitin mo. Well, ginagamit mo. Ang power mo, di ba? Yung mukhang manika, anong ginawa? In to A, airport to airport. From Singapore, iniskortan ng, hindi ko nga alam, sa Singapore, bitay dapat yun, di ba? I don't know kung ano nangyari. So, hindi na nakalusot yung mukhang manika. Ibinalik sa Pilipinas dahil nahulihan ng mga residue ng pulburon. Eh, baka magkaklase kayo. So, di ba, inilabas ninyo doon sa binigyan ng special treatment. Pagbalik sa airport, wag ka tayo magmaang-maangan, jutang ginemis kayo, puro kasi nungalingan. Kaya gusto nyong i-regulate yung bunganga ko at bunganga naming lahat na mga kritiko. May regulation na nga, may community standards na nga itong mga Facebook, YouTube, itong mga social media platform. Kasi nakikita ninyo na nakaka-counter kayo sa inyong mga kasinungalingan. Allergic reaction, nagabiga-biga pa ang nanay mo sa mga event? Ibig sabihin, wala kayong kwentang lahat? Hayaan niyo yung nanay niyong mamamaga na anytime pwedeng mategi? Sinopsop niya ba ang boto mo? Eh di, sinungaling ka? Ito yung derogatory na tinatawag. Pero kay Lisa Tanas, wala nang epekto yung mga derogatory, yung mga torjak natin sa kanya. Dahil kitang-kita naman yung itsura ni Lisa Tanas, talagang, yun ang sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas. Ngayon, ito to. Pakinggan natin to. Mark Anthony Lopez, no, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Chris Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Eh, bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Pikon! Din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, I'm just stating a fact. I'm just stating a fact daw. Mr. Chair, no? Fact. Eh, Pakunta ka eh. Sinipsip niya ba ang hautin mo kaya nasabi mo siyang bakla? Oh my God!
May pa-crush-crush ka pa kay Remulla, Madam Lisa. My God, lagot ka. Okay guys, nabubulol na naman ako. Napakagandang tanghali at mainit na araw ngayon, no? Kasi tag-araw na. So napakaganda na pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Marites to ha. Oh, wag mong skip na naman. Ipa-pass forward mo na naman eh. Kung ipa-pass forward mo itong video na to, wag mo nang panoorin kasi kung hindi ka Marites, doon ka sa kabila. Kung Marites to eh. Oh, okay na sa'yo. Okay nga, ikaw nga. Oh, ilayo mo na kamay mo, ilayo mo. Pa-pass forward mo pa eh. Saka pag may ads na dumating dyan, ha? At kung maka Team Duterte ka, wag mong i-skip yung ads kasi pandagdag natin yan sa pagpapagawa ng tarpaulin at mga flyers, ha? Sandali, magpapasalamat lang ako kay Madam, kay Sir, yung nagpakulay, nagpalipad ng galing ibang bansa, nagbigay ng dollars yata yun, no? Makukuha yun sa YouTube. So idadagdag natin yun sa pagpapagawa ng tarpaulin. Ha? Hindi po disclaimer ha, hindi nagbibigay si Tatang Digong sa sweldo natin. Kaya kayong mga Duterte diyan, maraming salamat sa panonood nyo, pag-share yung video na to kasi yung sinusweldo ng vlog na to, mga upload na to, tinutulong natin 'yan. O, 'di ba? Lupit Boy Sardinas, no? Okay, itong pag-uusapan ngayon mga kababayan, napakalupit ito. Pag-uusapan din dito yung mga paglobo ng muka ni Lisa Marcos. Bakit nga ba lumobo, no? Ang mukha ni Lisa Marcos? Tinadyakan ba talaga si ni Pacquiao o ni BBM? At dito rin sa video nito mga kababayan, titirahin din tong ng kumare ko si Maharlika. O subscribe niyo si Maharlika ah. Titirahin din niya rito si yung anak niya anak ni BBM. Oh, yari ka ngayon. Yari ka sa kumare ko ngayon. At dito sa video na to mga kababayan, nag-aaway na si Lisa Marcos at si Tamba. Bakit kaya? Syempre, panoorin mo yung video para malaman mo kung bakit sila nag-aaway. O sige, bibigyan kita ng konting idea. Kasi alam nyo mga kababayan, si BBM, no, manok niya si Tamba. Okay? Ito naman si Lisa, ay manok niya si Romualdez. Oo, crush niya yun eh, crush. Oo, si John Vic. Crush ni Lisa Marcos. At dito sa video nito mga kababayan, nakakatawa talaga to. Grabe talaga to si Maharlika. Pati yung pagre-repair ng kepya-kepyas ay pinapakailaman talaga, no? Pagandahin daw muna yung kepyas. Ano ba yung kepyas? Ano ba yung, pambisaya ba yung kepyas na yan, ha? At dito sa video na to, kung bakit ay sinabi ko na nasip-sip niya ba yung iyong hauten? Kasi meron siya rito sinabihan ng bakla kasi may naaasar dito sa video na to eh. Kaya nasabi ni Maharlika, bakit? Na-chip-chip niya ba yung hautin mo? Kaya nasabi mo siyang bakla? At yun na nga mga kababayan, syempre palubog na yung barko eh. Baga sa barko yan eh, yung tumatakbo kayo para kayong Titanic, tapos nauntog yung barko nyo o nasapol doon sa napakalaking bato. Lulubog na yung barko. Ganun ang nangyayari sa video na to mga kababayan. Kasi nga sila nagkakalaglagan na, sila nag-aaway na, magkakaiba sila ng manok. Oo, ito naman si Lisa Marcos. So bakit man naman kasi nagka-crush ka pa? Kasi daw sa napakagandang buhok ni Sir. Oo. Kaya pati pinapaayos, no? Ay grabe mga kababayan. Wag na wag mong i-skip to, ha? Ang gawin mo rito, pagtiyagaan mong manood kasi super marites ito. Si Maharlika ang mapapanood mo. Okay? Wag na wag mo siyang i-skip. Marikoy, sure bull ako sa'yo. Baga makakalimutan mo ang problema mo sa utang. Hindi. Tapos babayaran mo na lang yung utang mo ulit, no? Kasi sa video na to, kung talagang pagpopokusan mo panonoorin tong video na to, ha? Yung utang mo kay kumare mo, makakalimutan mo ng ilang segundo. Sure yan. So, ganun na lang mga kababayan, ha? Ay, sandali mga kababayan, ha? O yung mga hihingi ng tarpaulin, may mga nasend na ako ng pattern nito. Ayan, sila na lang daw magpapagawa. Oy, maraming salamat, ha? O, yung mga nasend ko ng layout nito, sila na lang daw magpapagawa. Ilagay nila sa bahay nila, sa harapan, kasi ang ganda daw. Ayan. Sa social doon natin kay YouTube, magpapagawa tayo ng marami yan sa mga flyers. Ako namimigay na ako eh. Susunod, papakita ko sa inyo kung paano ako magkumpanya. Mag-isa lang ako ha. Ganun ako mag-suporta kay Tatang Digong. Sa PDP laban. Sama-sama tayo. Kayo dyan. Yung nagpadala po nagpakulay dun sa video napanood. Nakita nyo naman yan. Ilan yata yun? Sa halagang 1,500 yata yun. Uy, marami-rami na mapapagawang tarpaulin yan.
at flyers. Maraming salamat po sa iyo, Madam Sir, ha. Maraming salamat po. Okay, hindi po nangihingi, ha. Sila po yung biglang nagbibigay na lang. So ibig sabihin yan, idadagdag ko po yan sa budget natin, sa sweldo natin kay YouTube sa mga pagpapagawa ng tarpaulin. Alright, lupet, no? So kung ikaw ay solid, nakikita kita, magko-comment yan. Alam ko naman i-comment mo, madam, eh. Sasabihin mo, straight PDP laban lang. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. So maraming salamat at nandito kayo, nagla-like. Lalong-lalo yung mga nagla-like, lalong-lalo yung nag-share. Maraming salamat po. So ano pang hinihintay natin, mga babayan? Simulan na natin tong video na to. Nanggigigil na ako, no? Bakit mo nasabi? Ha? Bakit mo siya nasabi na bakla? Bakit? Nasip-sip niya ba ang iyong hauten? Tuloy mo na yan, boy. Play mo na yan. Let's go! Kasi, mga palaga, tatanungin natin sa kanya, sa kanilang mga kasinungaling, saan allergy ang nanay mo? Sa formalin? Sa boto? O saan siya allergy? Saan siya allergic? Di ba, mga palangga? Saan siya merong allergic reaction? Sa formalin ba? Sa boto? Bakit nagkaroon ng adverse effect? Nung tinuslok siya ni Dr. A, ano ba yung components ng formalin? Ano ko lang yun, term ko lang yun. Ano yung components ng in-inject sa kanya? Magpaliwanag kayo. Di ba kasi kulang iputol? Saan siya? Allergy ba siya sa sihipon, sa peanut butter, sa mani? Di ba? Ganun yung mga usually nga allergens na very common sa mga taong nagkakaroon ng adverse effect or allergic reaction. Ngayon, ano ba yung mga common? Yung iba, merong, ako, lahat naman ng pagkain, kinakain ko. Merong iba, allergic sa itlog, sa gatas, minsan may mga ganun, sa isda, sa seafood, mga ganyan. Or baka mamaya, mga kababayan, may natira siyang may natira siyang droga or something. 'Di ba? Pwede siya nakatira tapos nagkaroon ng adverse effect kasi yun ang sabi nila eh. Ayun ang sabi ni Charis na nagkaroon daw ng adverse effect yung kanyang nanay na baka nga boto nagkaroon ng adverse effect. Ngayon yung sa akin, ikukwento ko lang ha. Tandang-tanda ko kasi talagang akala ko, ang sabi ng doktor noon, na late lang ako ng 15 minutes, ay natsugi na ako. Ang natatandaan ko, EpiPen o epinephrine yung tinarak sa akin. Kasi papunta na ako sa kamatayan eh, di ba? Hindi pa pala ako sinadyang mategi dahil nandiyan kayo, nag-aantay sa akin. So like middle of the night, siguro mga 2-3, kami lang noon eh, dalawa ng chikiting patrol ko noon eh. Dalawa yung chikiting, tapos wala yung jowa ko, nag-aararo. Nagtatrabaho siya. So, nagising ako sa gabi, sa madaling araw, parang may kumagat sa akin. Parang, may hindi na maas yung kumagat sa akin. So, parang insekto. So, ngayon, talagang nangati ako ng bonggang-bongga palaga. Sobrang, so yung kumbaga, pinapaliwanag natin sa inyo, saan allergic si Lisa, saan siya may allergic reaction? Sa buto, sa insekto, sa ahas, sa zebra, sa sawa? Saan siya? Saan siya merong ganon? Or saan pa ba? Bubuyog. Di ba? Yung bubuyog, pag kinagat ka, talagang mamumula ka ng bonggang-bongga. Or yung mga langgam na may mga kamandag or something. So yun ang papaliwanag natin. Kaya nga tinatanong ka pag pumunta ka sa doktor, di ba? Meron ka bang latex allergic reaction? Allergy ka ba sa rubber or something? Di ba pag pumunta kayo ng doktor, di ba kung ano-anong mga allergy ka ba may allergic reaction ka ba sa penicillin or any drugs or something? So yun ang tinatanong sa'yo. Katanungin natin si Sandro Sinungaling kung saan mayroong allergic reaction yung kanyang nanay. Kasi sa case ko, yun, insect bites or insect sting, tinusukan ako. So nangati talaga ako ng bonggang-bongga, aray, hindi masakit. Makatol, nagsimula sa heat sa legs, tama ba? Halos malapit sa ankle. Kati, pati potay ko ginapangalot ko na pati. Totoo yun ang potay, ang giti, tanan-tanan ginakalot ko na hanggang sa yung ulo ko ang kati-kati na ng bonggang-bongga. Tapos parang,
pagtingin ko sa salamin, nagmukha akong, at that time, I was like 24, 25, o diba? Batang-bata. Oh my God. Kung maibabalik ko lang nakaraan. So talagang nangati ako, talagang bulging and everything bulging ang beauty ko. So ngayon, tinawag ko yung mood Raquels ko. Sabi ko, bantayan mo yung mga chikiting. Sabi ko kasi, during that time, may bantay pala yung mga bata. Nagpasama pala ako. Nag-tricycle lang kami ng bonggang-bongga. Siyempre, mayaman ako. Tricycle yung service ko, di ba? So, pumunta kami dyan sa Quezon City. Okay, Quezon City Hospital. Okay, dyan sa may Bago Bantay. O, di ba? Ininjectan ka agad ako ng ipiniprin ng doktor. Kaya, syempre, kasi ang yung adverse effect na tinatawag mga palangga, pwede ka talagang malagatan ng hininga anytime. At saka yung itsura ni Lisa Tanas, if you talk about adverse effect, yung condition niya, severe yun. Napanggit pa ni Sandro na severe? Tika lang sandali lang Sabi ng gago niya, tignan natin. Sinabi niya ba severe? O, tignan natin. Ba't nawawala na naman to? Oh, wow. Tama mo? Ba't nawala yung mga message ko? Oh my gosh. Ito talagang problema. Hala. Ka-on lang natin to dito pala sa kabilang phone. Dahil hirap kasi ng maraming maraming signal. Ay maraming telepono. Okay, tignan natin. Pakinggan natin kung sinabi niyang severe. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse reaction. Severe. Okay. So anyway, di ba? So, based sa statement niya, malala. So kung meron siyang malala, mga palangga, hindi malala na adverse effect na sinasabi niya o na allergic reaction, dapat wala siya dun sa event na yun. Kasi bulging na yung pagmumukha niya yung mata niya and everything. So yan ay delikado na yun, mga palangga, at pwede siyang mategi. Life-threatening yun. Kaya nga, di ba ako, sabi ng doktor, sabi niya kung na-late ka lang ng 15 minutes, sabi niya, tegi ka na. Buti na lang, during that time, di ba, that was early, wala pa akong idea sa nursing, di pa ako nag-aaral nung time na yon. So, kung 2000, siguro mga 2002, 2003. So anyway, mga kababayan, tandang-tanda ko ang sinabi sa akin ng doktor, buti pumunta ka. Dahil kung na-late ka lang ng 15 minutes, tegi ka na. Pero kay Lisa Tanas, para siyang binugbog. Sabi nga niya, sabi nga ni Sandro, parang nakipagbugbuggan siya kay Pacquiao, di ba? Bakit nandoon pa siya nag-party-party? Ibig sabihin, tanga yung mga doktor, yung mga nakapaligid sa inyo? Yung Malacanang mga doktor sa Malacanang, yung mga nurses ninyo na binabayaran, ibig sabihin walang alam na life-threatening condition ang nangyayari sa nanay mo kung meron siyang allergic reaction to whatever, to boto, to formalin, to bee sting, or insekto, or chemical, or whatever, food and everything, airborne, whatsoever. Ginagawa niyong mangmang. Kaya ngayon gusto niyong i-regulate ang social media katulad sa akin, yung nga best ko. Kasi naka-counter yung mga kabaliwan ninyo. Ikaw, Sandro. Di ba? May tinawagan kang kaibigan mo. I don't know kung kaibigan mo o jowa mo na, kasi may jowa yung girl lalo na artistang sikat-sikatan ngayon. Na malamanhika. Di ba? Na nahuli sa Singapore na nagpupulburon. Manahimik ka nga, Jutang Ginemes ka. Ayun na natin pangalanan yung mukhang manika. Kasi nga, wala namang kanalaman sa politika. Pero di ba, tangina mo, gago kasi nungaling ka, sasabihin mo may adverse effect ang nanay mo. Yung tinawagan mo sa Singapore, gusto mong areglohin yung mukhang manika mong kaibigan dahil nahuli, dinrug test sa Singapore. Ngayon, doon? Ban na forever sa Singapore. Ginagamit mo yung power mo, di ba? Hindi pala ginagamit, gagamitin mo. Well, ginagamit mo. Ang power mo, di ba? Yung mukhang manika, anong ginawa? In airport to airport. From Singapore, in-escortan hindi ko nga alam, sa Singapore, bitay dapat yun, di ba? I don't know kung ano nangyari. So, hindi na nakalusot yung mukhang manika. Ibinalik sa Pilipinas. Dahil nahulihan ng mga residue ng pulburon, baka magkaklase kayo. So, di ba, inilabas ninyo doon sa binigyan ng special treatment. Pagbalik sa airport, wag ka tayo magmaang-maangan, Jutang Ginemes kayo, puro kasi nungalingan, kaya gusto nyong i-regulate yung bunganga ko.
at bunganga naming lahat na mga kritiko. May regulation na nga, may community standards na nga itong mga Facebook, YouTube, itong mga social media platform. Kasi nakikita ninyo na nakaka-counter kayo sa inyong mga kasinungalingan. Allergic reaction, nagabiga-biga pa ang nanay mo sa mga event? Ibig sabihin, wala kayong kwentang lahat? Hayaan niyo yung nanay niyong mamamaga na anytime pwedeng mategi. Pero kasi hindi naman totoo na nagkaroon ng allergic reaction. Any doctors can testify or nurses na may idea na ang allergic reaction ay deadly or life-threatening situation. Dahil nangyari yan mismo sa akin, julul. Oh, wag kang magkalat ng fake news, lalo na mangmang ka pagdating sa medical na usapin. Wala kang alam. Siguro, finid ka lang, sabihin mo na lang, may adverse effect, ganun, para sinuntok ni Pacquiao. Yung ganong itsura, ganong appearance ng nanay mong smuggler, kidnapper, kung totoong may allergic reaction yun, baka tumumba yun doon. Eh di ang tuwa ko lang. Diba? Ang saya-saya ko lang. Tumumba yung nanay mo, smuggler, kidnapper, kawatan, tsoktsakera, may pa-crush pa kay John Vic. John Vic, patulan mo ba ang giti niya? Nga Koreanot? Ay, ewan ko sa'yo. Sayang naman yung pulidong-pulidong, pulidong-pulidong retokadong kepay. Kung matino kayong mga walang iya kayo, kung totoo na sinasabi ninyo, hindi ba dapat pinahingan nyo yung nanay nyong sa hangol-hangol sa buto, gusto mag-yop-yop? Ay, nako. Gusto gid niya mag-yop-yop sa buto, hangol-hangol. Tanag ipapahuway ninyo. Mga linti ka mo? Di ponggol. Nanay mo, dalok-dalok sa buto daw. Gusto gid perme mag-yop-yop. Tignan mo. Kasi mga palangga, yung manifestations o yung ipinapakitang yung appearance ng kanyang pagmumuka na namamaga dito, namamaga ganyan, di ba? Patso niya, namamaga lahat. Pwede kang mamatay anytime. At yan, yun talaga, dangerous situation yun. Kasi nga, di ba sabi ko kanina sa vlog natin, pwede mag-constrict, i-block yung iyong hininga. Patay na si Liza. Hindi na makakabot hindi na siya makayup-yup sa buto, di ba? Kaluoy man. Kasi maapektuhan talaga yung breathing mo nun. Yung paghinga mo. Ano pinagsasabi mong severe reaction kajotahan? Kitang-kita na tinuslok siya ng formalin ni Dr. A. Kaya wag kang yung magsisinungaling. Jutang ginemes kayo, kaya gusto nyo kaming i-regulate dahil naka-counter yung mga kasinungalingan ninyo. Mabilis po yan ang allergic reaction na yan. Alam nyo yan, baka maaari iba sa inyo dito nakaranas, di ba? Kaya ako, tinulsok kaagad ako ng ballpen. Di ba? Ng EpiPen. Gagaguhin tayo ng mga to. Kung walang social media, patuloy tayong gagawin mangmang ng mga hinayupak na ito. Kaya nga galit na galit sila sa atin ngayon kasi mga kababayan, nasusupla natin yung kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga ako sa totoo lang, when I travel, lagi ako may Benadryl, lagi ako may antihistamine. Kasi nagkakaroon ako wala akong allergic reaction sa food kasi lahat kinakain ko eh. But there are times na may kinakain ako na nangangati ako. I don't know. Actually, hindi ko siya wala din ako allergic reaction sa mga gamot. But anyway, hindi pa naman ako nagagamot sa buhay ko. I'm so freaking healthy, 100%. Never pa ako na-confine sa hospital na, nakaratay talaga for this reason, So, well, wala akong alam na mayroon akong allergic reaction sa kung ano man mga gamot. Pero ako talaga, yung nakagat ako ng anaconda. Si Lisa yata yung kumagat sa akin eh. Anyway, mga palangga. So the reason why, okay, may paparinig tayo ngayon sa inyo. Yeah? Sino nagkaroon ng before ini-inject ang gamot, may skin test muna like antibiotic, Jake Anderson? Exactly! Yes, may skin test. Good for reminding me. So ang question, saan nga nagkaroon ng allergic reaction si Lisa Tanas? Sa buto ba?
Sa formalin ba? Sa sinaksak ba ni Dr. A sa kanya? Dahil gusto niya magpa-cute kay John Vic dahil crush niya? Oh, no, nurse din si Jake Anderson. Thank you, Palangga. So yung sinasabi natin, tapos ngayon, ginagago kayo. Kasi ngayon, kakapanood ko lang yung lukarit nilang spokesperson dyan sa Malacanang, wala silang ibang topic, Duterte, slight ng Duterte, at tayo na naman ang target nila na talagang pag-aaralan daw ng Kongreso na i-regulate ng gobyerno ni Bangag na i-regulate ang social media para daw hindi tayo magpapakalat ng fake news. Ngayon, mga kababayan, itong mga vloggers, tina-target nila at hindi lang po vloggers na kritiko ni Bangag ang dapat i-regulate kung gusto nilang i-regulate. Pero wala silang karapatang i-regulate yan. The purpose of that regulation is censorship. Ang daming mga vloggers na kumikita like yung mga entertainment vloggers na ang ginagawa nila puro kasinungalingan. Nagpo-promote ng mga pampa-beauty and everything ng iba dyan, hindi naman license. At iba nakakapinsala ng kanilang pagmumukha. 'Di ba? Yung ang dami ngayon, nagbebenta-benta ng mga nagbebenta-benta, trollbuster ng mga I don't know, yung mga nagbebenta ng mga kung ano mga papa-beauty, halos lahat nagbebenta ng papa-beauty. Yan dapat ang regulate ninyo. Tama ba yan? Yung mga binibenta ba nilang pampa-beauty na mga vloggers na yan? Dumaan ba yan sa DFA? Ay, sa DFA. Sa Bureau FDA. Di ba? Bureau Food and Drug. Oh. Ano? Kasi mga kababayan, gusto nilang i-regulate. Tignan natin, binalikan ko kasi ito. Gusto talaga nila tayong i-regulate ang mga bunganga, lalo yung bunganga ni Maharlika. Kasi akala nila, nung nagsilata ako noong 2022, akala nila, hindi magtatagal, magsasawa si Maharlika sa kadadaldal. At walang makikinig kay Maharlika, walang maniniwala and everything. Pero ngayon, ang dami na nagising na taong bayan sa mga expose ni Maharlika at ang dami mga sumunod, like 37 vloggers na yan, na Marcos anti-bangagya mga yan, you know, na nakikita na nila ngayon na yung impact ng social media influencers at ninyo, like you, di ba? Na talagang grabe. Bakit naman tayo ipapatawag dyan sa ano na yan, Huwad Committee, TRICOM na yan? Kasi nga mga kababayan, eto yun. Okay? Yung mga social media platforms, okay? Yung mga social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, di ba? Ang Facebook nga, tinanggal na nga nila yung mga fact checkers nila eh. Di ba? Kasi meron namang community standards. At siguro natakot sino yun? Si yung mukhang kaluluwa. Si Mark Zuckerberg kay Lolo Trump. Kasi hindi pala mukha siyang alam mo yung parang si Powder, ang puti-puti. Ngayon mga kababayan, gusto nilang ano ba title natin? Sige natin. Gusto nilang what? I-censor ang ating mga bunganga. Gusto nilang i-censor ang ating freedom of speech. Ang Facebook, lahat ng mga social media platforms na yan, may mga community standards na yan, kung saan mga kababayan ay mayroon silang automatic or AI, paano ba nila inaano yan? May program sila na kapag hate speech or the whatever or violence ang mga speech na yon, ay mayroon silang nakaakma na control yan. Ngayon, babalikan natin si Barbers. Barbers, ikaw, buha ka ng Genemis kang ginayupak ang okay? Naalala mo, noong February 20, nung binuli mo si pangalan nito, yung kaibigan ko. Kaibigan ko yan eh. Pangalan nito, andito kanina. Ni Palangga. Okay, nandito. Sandali lang. Tignan ko, sinurse natin to. Si Mark Lopez. Okay? Si Mark Lopez, okay, Barbers. Tignan natin to. Search natin. Kanina naka-ready. Ba't nawawala pag pag sinesearch natin? Okay, noong February 19, nung nagkaroon ng hearing,
'Di ba? Ano ang sabi? May post si Mark. Ang sabi ni Mark, Barbers is one of the most stupid congressman. Pinaka-Shonga Bells. Opinion niya yun eh. Pag sinabi kong gunggong ka. Yun ang pakiramdam ko, the way I listen to you, the way ka magsalta, gunggong ka o stupido ka. Ngayon ko kontrolin mo ako. Anong sabi ni Barbers kay Mark Anthony Lopez? Bakla ka pala eh. Derogatory yun. Yan ang pinagbabawal ng Facebook, ng YouTube na merong diin kasi inaatake mo ang gender ng isang tao. Tapos sabi pa ni Barbers, fuck yan. Ito pakinggan natin. Sabi niya, itong eksakto niya, sinulat ko. Sabi niya, bakla ka pala eh. Fuck din yan. Sabi niya, I'm just stating the facts. Sana nga, pailan ni Mark to ng kaso si Barbers eh. O yung mga ibang mga vloggers yan palangga. Paano naging fact na jokla si Mark? Dahil sinabi lang ni Mark Lopez na gunggong ka, ay na stupido ka, Barbers, sabi mo bakla, tapos nilagay mo you're stating the facts. Saan? Anong patunay mo na pokla siya? Sinopsop niya ba ang boto mo? Di, sinungaling ka. Ito yung derogatory na tinatawag. Pero kay Lisa Tanas, wala nang epekto yung mga derogatory, yung mga torjak natin sa kanya. Dahil kitang-kita naman yung itsura ni Lisa Tanas, talagang, yun ang sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas. Ngayon, ito to. Pakinggan natin to. Mark Anthony Lopez, no, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Chris Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Bakla ka pala eh. Di ba? Pikon! Din yan. Di ba? Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, I'm just stating a fact. I'm just stating a fact daw. A fact, Mr. Chair, no? Fuck. Fakunta Pakunta ka eh. And that's the way they do things eh. Diba? That's the way they do things. Pikon na pikon. Pikon na pikon sila. Mga buwaka ng Genemes. Kung sinabi kong malawit si Lisa Tanas, kurot-kurot ang kanyang giti. Sa palagay ko, yung kanyang giti, Koreanot. Hindi ko naman nakita yung giti niya, kadiri, EL. Di ba nakita mo kung gaano sila kapikon sa atin? Kaya gusto nilang i-regulate yung bunganga ko at bunganga ng mga Duterte. At now, sa katatapos lang na press conference, okay, ni Lucaret. Ang mga tanong doon, tinatanong siya tungkol doon sa, let's say for example, tingnan natin to. Pag may mga tinatanong patungkol sa katulad ng tanong kayo sa kanya na, ano po bang masasabi, may sabi ng mga reporters na nagtanong, meron po ba kayong feedback doon sa pagtanggal kay Presidential Security Command, na si Nelson Morales? At meron po ba kayong information sa pagsomon ni Bangag kay PNP Chief Marbil? Sabi niya, no details siya. No details. Hayaan ninyo, kapag mayroon tayong detalye, sasabihin namin kaagad sa inyo. Kapag mga importanteng malaman ng taong bayan kung bakit tinanggal, anong reason, anong ni Marvin, wala siyang alam. Puti ngayon, siguro pinagsabihan siya, dati puro opinion niya. Wala siyang alam, wala kang alam, Lucaret Castro. Pero pagdating sa Duterte, kasi may mga katanungan doon na parang kinag-question yata yung pag-donate ng mga Chinese spies o mga Chinese, like allegedly mga illegal Chinese personalities ng pera, cash, or pera or cash, anything na dinonate ng mga Chinese spies daw sa PNP. Anong sagot ng Gaga? Ay wala naman pong masama na mag-donate sa gobyerno kasi during pandemic nga po, kung matatandaan ninyo, sa Davao, 'di ba, dito kay Mayor Sara Duterte, may nag-donate din ng mga ambulansya. Tanga! Ang nag-donate na ambulansya during Inday Sara nung mayor siya ay hindi mga Chinese spy o mga pogo or sino mang masasamang elemento. Ang nag-donate mismo ang government ng China. Mismo ang nagbigay ng donation
ay ang Chinese embassy. Not the Chinese spies, not the Pogo. Kita nyo, pagdating kay Duterte, ang dami talagang dapat may diin. Mayor nagbigay. Wala namang masama na magbigay ang mga Chinese. You talk about matinong Chinese at Chinese na mga illegal. Wala siyang masagot. Katulad nga nito, yung question na sinomon si Marbil, ang pagtanggal ay sige, babalikan natin yan kasi hindi pa na ibababa sa amin yung impormasyon. Pero pagdating sa vloggers, ang dami niyang sagot. Kailangan i-regulate yan kasi dapat makipag-ugnayan sa Kongreso, sa magkaroon ng talagang dapat ang mga vloggers ay hindi dapat pinapayagan na sila ay magpapakalat ng fake news. Ito si Sandro Marcos, napakalat na kasinungalingan. Ikaw mismo, Claire Castro, nagpapakalat ka ng kasinungalingan sa iyong mga opinyon na walang kakwenta-kwenta. Ang hilig mo pa mag-clickbaiting. Lumalamon ka at 10 ng pamilya mo sa pang-clickbait mo at pagiging representante ngayon ni Bangag sa pagpatakip sa kanyang mga kasinungalingan. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.